pag naririnig niyo yung mga depression. Ano ba yung depression? Peke naman yan eh. May naalala ko napakalungkot, pre. Ako eh. So, hello everyone. This is Boys at the Back. And this is our episode 2 of our podcast series. And today, isa sa mga pag-uusapan namin is yung mga uprising topics or cases dito sa Pilipinas, pati sa ibang bansa. So, yun yung mental health. So guys, pag naririnig niyo yung mga depression, anxiety, takina, pre, Ay, pre! takina. Guys, sorry Nag-break ng karakter eh. Nag-relapse. Inabot! Umiyak yan. Ay, umiyak. ako, pre. Guys, disclaimer pala, may trigger warning pala dapat, no? Sorry, wala trigger warning, no? May naalala ko napakalungkot, pre. Ay, pre! Bakit? Bakit, pre? Pre, naalala ko na bigla. Yung sumasayaw si Kevin na teach me how to talk. Doon ka na trauma? Nagulat na ako, pre. Tangina. Bigla tumakbo sa isip ko. I see fire. Pre, teach me how to talk. Red roses. Anyways. Guys, sorry, wala kasi sa namin eh. Sobrang down moment talaga yun pag nakita nyo. Pag nakita nyo yun, Hindi guys. kasi pre, isipin mo, akala mo matino yung tropa mo tapos biglang gumanon eh. Depressing yun, traumatizing yun para Oy, sa hindi namin tinawanan dahil sa Pero jokes depression. aside, I mean, jokes aside, ang sama nung tiyempo na pagkasabi mo nun, naalala ko yung picture na sumasayaw si Tao. Tapos Anyways. sinabi depression. Hindi na, Aray. na-tiyempoan lang. Tiyempo lang. Pero may trauma. Oo, wala ko naalala ko eh. Sumakto eh, naalala ko eh. So guys, yung mga ganung bagay nakaka-affect ng mental health yun. Yeah. Kaya huwag kayo sasayaw Pero jokes aside, speaking of mental health nga, and yung mga naririnig natin, anong thoughts nyo ngayon in terms of mental health pagdating sa Pilipinas? Kulang pa sa pansin. Kulang pa sa pag-advocate? Pag-advocate and like basic education about mental health. Totoo. Nakakalungkot kasi usually yung mga mas nakakatanda pa sa atin, yung hindi nakakaintindi about sa mga getong bagay or disregard nila yung getong mga topic. So sa tingin ko, dapat, yun nga, sabi ni Dash, na ma-educate yung bawat Pilipino about mental health. Lalo na ngayon sobrang daming, yun nga, di ba, nade-depress, malala pa yung nagpapakamatay sila. Ikaw, tropa. Ano yung pre, legit eh, yung baga, wala tayong time na maging malungkot eh. Tapos wala tayong time na parang ang hirap i-explain pre. Siguro tinutukoy na kasi yung lifestyle ng mga Pinoy dahil sa dami ng problema. Tapos dumadagdag pa yung problema ng bilihin, ganun. So, parang, Parang ang hirap nga namang maging emotional kasi ang iisipin mo lang next ano na namang pangkain mo sa ano susunod na naman araw. yung ayun yung sinasabi ko, yung parang dito sa Pilipinas, meron ka na, parang madami kang ginagawa, kailangan mong mabuhay, kailangan mong kumain. Baga, kailangan mo, may nagsasabay-sabay mo eh. Hindi ba Kumbaga sa lahat ng tao naman? Ayun nga eh. Yun nga yun. I think ang ibig niya sabihin is yung mga majority Oh, ng mga connected siya Pilipino. sa mental health pa rin. Diba? So, Pag kumbaga, sige, go. may mga bottled up emotions. Kumbaga. So, kumbaga, kailangan na ilalabas natin yan sa mga iba't ibang hobbies, ganyan. Dapat may kumbaga counter ito Nakalima na ata eh. Ganun ba? I-count yun na lang. Lahat pinapansin eh, no? Kumbaga counter Lakas Hindi, din. pero speaking of, ganito. Pag may lumapit sa inyo na tropa nyo, malungkot, sinabing depressed, nawawala ng pag-asa. Ay, gago, naiyak, pre. Ako eh. Patingin. Isipin mo yung si JM lumapit sa'yo. Pre! Hey, that's personal. lang. That's personal. Diba? That's Pre. personal. Anong nakita mo nung pagbukas mo ng kwarto? Nakalid. Our boy. Saan? The time na malungkot kayo. Lahat tayo naging malungkot na. Lahat tayo nag-rant. Ako sa'yo, ikaw sa akin. Kay Dash. Nung nakita mo siyang malungkot, anong naramdaman mo?
Ano yung mukhang yan? Pero malungkot ako, pre. Sipon ng puta! Isumin nyo! Kuya. Isumin mo, Kuya Rap! Isumin mo, Kuya. Sa atin lang, sa atin. Pero mag-post ko. Pwede mo basta sipon? Okay, guys, pakisumin yung sipon ha. Wag. Ano ulit? Pre, nung sinabi ng tropa mo malungkot siya, anong naramdaman mo? No kidding aside, syempre, Nagkikiding ka? Nag-alala. ka? nakaka-relate ako sa kanya. Kasi lahat naman tayo dumadaan tayo sa mga ganyang situations. Kahit na natatawa ako minsan. I mean, natatawa ako kanina. Pero hindi talaga ako natatawa sa situation na meron siya. Kasi, ramdam mo yun eh. Yan na, lalaki tayo. So, nakaka-relate tayo sa isa't isa. Kayo pre, pag malungkot yung isa sa mga tropa, ano naramdaman nyo? Anong gusto nyo sabihin? Kasi nagmamatter yung response. And minsan, yung response ng mga tao is parang hindi naman tugma doon sa nararamdaman ng tao. Minsan nga merong response na pinapalala pa eh. Totoo, like kunyari sasabihin mo, sa isip mo lang yan. Sinusulsulan. Oo. Okay, yung mga sinasabi na Lalo- yung ibang tao nga, ganito eh. Tsaka lalo na yung mga tao. Kunyari, may isasumbong kang family problem. Tapos ang sasabihin nung pagtatanungan mo, oo nga, ganyan yung magulang mo. O di ba lalo kang iingat sa pamilya mo. Totoo. Imbis na yung tropang mag-ano sa'yo, pre, wag, ano mo pa rin yan. Di ba parang? Since we're talking about mental health dito, ano ba yung mga tamang response? Kasi one thing for sure is that mali sabihin na, yung ibang tao nga, mas malala pa sa'yo, pero hindi naman nade-depress. Ba, may aircon ka naman. Maganda yung higaan mo. Kumakain ka naman, may bahay ka naman. Babaero ka naman. Oo. Diba? Oo. Ano? Wala lang. Wop! Preno. Pero, totoo. Ano masasabi niyo sa mga ganong response pa rin na naririnig natin? Up to this day. Anong response? Ito kasi, Yung mga response para na sa akin ganun. may times na, siyempre pagka may nag-response na hindi mo gusto, nasa tao pa rin kung paano rin siya i-handle eh. Kung paano Minsan, babasahin. may sensitive na tao, may mga taong kaya nilang i-handle yung mga ganun, di ba? Pero, yun nga, much better pa rin kung yung response mo is, kumbaga, appealing sa kausap mo. Kumbaga, mas Uplifting. nakakapag-comfort siya. Hindi ba nagne-negate ng feelings? Appealing in a sense na, Ay, para no. sa ikabubuti Oo, niya. oo, Hindi yung madadagdagan yung apoy. Tama. So, yun. Ikaw, sa mga ganong naririnig mong mga sagot, ano nararamdaman mo? Like, tama ba yung ganon? Parang let's be real, di ba? Tama ba yung mga ganon? Kasi yun yung old school. Usually, kapag nakarinig ako lalo sa matanda, parang hindi ko sila kinokorek kasi hindi dahil sa Iba yung way of thinking oo nila. baka kasi pag nagsalita ako na hindi naman dapat ganun, Saka respeto mo rin eh, no? maring gumagana sa inyo yung coping mechanisms nyo pero hindi naman sa lahat ng tao gagana yun. Hindi naman pwede maging representation yung nararamdaman natin sa kung ano yung pwedeng maramdaman ng ibang tao. So, dapat, diba, dapat may educate talaga yung mga Pilipino when it comes to mental health. Guys, kapag may nag-open up na tao, the best way is to listen to them. That's true. Hindi nyo kailangan mag-decide kung anong gagawin nila. Tama. Andun sila, sinasabi na sa'yo, nag-run sila, and all you have to do is to listen. Ayun yung best way na makakatulong kayo sa kanila. Yun lang yan. Huwag kayong magsabi ng mga kung ano-ano na ganito, ganyan. Hindi nila kailangan ng advice. Totoo. Kailangan nila ng makikinig Just to para be sa there kanila. ka lang. Exactly. Hindi nila, minsan pag dumadaan ka sa mga ganong problems, ayaw mo nga na na parang pinapayuhan ka eh. Parang gusto mo Parang tuturo sa'yo. gusto mo maramdaman Sarili yun. mo. Hindi, Oo, tsaka gusto mo yun, maramdaman yun. kaya sila nag-run kasi may tiwala sa inyo, tsaka vulnerable. So, Mas maiintindihan nyo kumbaga eh. Kaya rin ganun try sa nyo lang inyo. na as much as possible, wag na madagdagan yung apoy. Totoo. Tulungan nyo lang mailabas niya yung gusto niya sabihin. Imagine niyo yung mga sinasapit o yung pinagdadaanan ng mga diagnose. What more yung mga undiagnosed pa? Totoo. Yung mga hindi nila alam na may sakit sila. Hindi alam ng family members na may sakit na pala Hindi sila. nila alam may tama sila sa ulo. Totoo. No? So guys, depression is real. No? Ako actually nang bata nga ako eh. Hindi Ay, ko no. alam. Taga lang. May kwento siya nung bata siya eh. Actually nung bata ako, hindi ko alam. Hindi ko Akala ko nagpapatawa ka eh. actually nung bata ako, parang bagay yung depression, hindi ko siya iniisip na, yung depression, akala ko peke lang. Akala ko parang, depression. Ay, totoo ba?
Oh, legit, promise. Parang Grabe, inisip, bata ka pa, alpha male ka na, no? iniisip ko parang, ano ba yung depression? Ba't nakaramdam ng depression? Parang ganyan naisip ko. Pero, Parang, yun nga, parang relate, hindi ko naman self-diagnose sa sarili ko na, na-depress Pero ako. aminado ka. Pero parang naramdaman ko yung wave of sadness. Hmm. Gets niyo ba yun? Parang, yun pala yun. Baka Yes, naman, yeah. baka naman kinuha lang ang iPad mo. O yun, yun, isa rin yun, pagka ganun. baka ayaw ka lang pala rin ng GTA. Oo, kasi sabi ng mama mo, gagayahin mo yung ginagawa ni Franklin eh. Huwag na ako. Mas pupunta ka lang sa Oy, club. ano yan? Pupunta ka lang sa club. Punta sa strip club. Puro pagnanakaw yan ah. Ganyan pa yung nilalaro nyo? Pero totoo, nung Anyways. sinabi mong nalungkot ka, tuloy-tuloy, anong naging coping mechanism mo? Madami. Pare. Bigay isa. Mga hobby. Yung isa, basketball tol. Oo. Yan, naging ano ko siya, Escape. ko siya sa realidad ng buhay. Bakit? Ano ba yung basketball VR? Hindi pare. Eh ano? Parang ano siya sa... Pag nag-basketball ka, feeling mo wala ka sa reality, ganun ba? Parang ano, pag nasa ano, Hindi nasa ba basketball, reality parang... ang basketball? Hindi ko alam parang ano... So yung bola, peke yun? Oo. Hindi ko alam pre. Basta parang... Sorry. Sorry. Tatawa ako eh. Pero parang pagka nandun nga ako sa, pag nag-basketball, iba yung feeling. Hindi nakaka-escape ako from reality. Nalalabas mo. Nalalabas ko yung ano. Ikaw, pag malungkot, anong coping mechanism mo? Ayun, lagi ako may person ako lagi. Nararantan. Nung buong high school ko, pag sobrang lungkot ko, di nalalaman ng parents ko, di nalalaman ng kahit sino. Pero siya, Itong isang tao lang na to. ikaw. Ano? Kinakausap ko lang yung sarili ko. Uy, Hindi in a way na baka isipin yung ano. Oo. Minimotivate ko yung sarili ko. Like, lagi ko kasing mindset ko kasi na when it comes to problems, yung utak mo yung pinaka magiging Weapon. sandalan mo. Exactly. Oo. So, ikaw din yung mag-set ng tone sa araw mo. So, ayun, kasama na dyan yung mga physical activities na nakapagbigay talaga ng toughness sa atin. Kaya dapat, priority yun ng bawat isa sa atin eh. Kasi napakagandang coping mechanism ng mga physical activities. Exactly. okay. So guys, speaking of physical activity in sports, para sa inyo lang syempre lahat kayo, pinagdaanan. How do you build mental toughness? Para to dun sa mga nanonood, how do you build mental toughness? How do you shape someone na maging mentally tough? Ako siguro, tingin ko number 1 lang dapat relentless ka. Kasi there will be a lot of times na, ang tagal din. Sobrang tagal din ng, siguro masabi kong discipline daw sa basketball, wala pang kalahating taon. Kasi nitong mga huli, diba, hindi man ako consistent. Tapos yun, ang tagal, parang dati ko pa gusto dumang, pero 2 taon ko nang hinahangad, wala pa. Kasi dahil sa disiplina ko din, na-realize ko na kain, habits, yung mga ganun. Ganyan, masabi ko naman lately, disciplined and nakaka-addict nung na-realize kong kaya. Nasa flow state ka na. No? Hindi naman flow state, like, nararamdaman mo yung resulta na gumagaan ka, sarap maglaro. Nakikita mo yung results. Tsaka like, parang, friend, alam mo, totoo Para yun. praise Kaya yung obsessed ka, pre, ewan ko, like, kaya ngayon ang dali umiwas sa mga kasira ng flow ko sa laro. Kasi nga na-obsess ako na, puta, nakikipagsabayan na ako, tapos gumagaan ka. Alam mo yung parang feeling mo lang pataas na ng ano. G-scale na. Oo. Kaya like, ayun. Tama na. Pero taga lang, pero yun yung, alin dun, yun yung nag-build ng mental Yung toughness. relentless, kasi ang tagal kong, kahit gaano ko pilitin na consistent, bibe-break ko, magpupuyat ako, kakain ako ng madumi. I mean, hindi naman madumi, like fast food, yung mga bad talaga. Or like, yun, lalabas ako, kahit may training next day. So like, relentless lang until you get to a point na may resulta, tapos tuloy-tuloy na yun. Parang number 1 lang, wag mong titigilan. Tsaka yun, mas madali kapag yung bagay na gusto mong ma-achieve is nini-enjoy mo. Totoo. Makakatulong yun sa discipline siya. Ano yung Mental tough. mental toughness. Kayo? True experience talaga eh. Para Ikaw, sa akin, sarili mo. true experience is the best. Experience is the best teacher. Lahat yun, syempre, pag bata ka, iba-iba yung
iba-iba tayo ng upbringing eh. So dati kasi nabubully ako. So parang ayun yung ang naging coping mechanism ko is kailangan maging tough ako para hindi nila ako disrespect again. Sabi ko, kailangan maging matatag ako. So, ayun yung nag-build sa akin. And yung sports din naging sandalan kasi unang-una may build yung character mo, yung pagiging competitive mo sa buhay, 'di ba? Pati yung pagiging discipline mo. So, pati yung communication, lahat. Kaya napakalaga ng sports para sa akin. Kaya, ayun, experience talaga. Yung sarili natin yung makakapag-build sa atin. Pero so yun nga, parang let's say kunyari, mentor ka, may mentee. How would you build his mental toughness? How bad do you want it? Well, It's like for example, kasi one thing for sure is that pag nagkaanak tayo na lalaki, yung build natin, isa ba sa kanila? Kasi iba experience eh. So paano may bibigay sa kanya yung toughness mentally na Yung meron tough ka? love eh. No? true advice. Pero at the end of the day, nasa tao You eh. gotta experience it eh. Nasa tao talaga eh. Kahit anong sabihin mo sa isang tao, kahit anong advice pa yan, at the end of the day, nasa kanya yan. Exactly. So, hindi ko... Kaya ang hirap sa akin magbigay ng advice pag tinatanong ako, anong advice mo? Kasi at the end of the day, baka mamaya ang hapon, makalimutan yun na yung sinabi ko eh. Di ba? Totoo. So, Ito, ang weird sa AirPod ko, pre, never niya ako pinagsasabihan until may magawa ako, may mali ako. Exactly, ang ganda nun. Kumbaga parang, hinahaya, Exactly, parang ang ganda niyan. sobrang lenient niya sa akin na, di man lenient na pabaya, pero like halos pag may gusto ako, madalas siya, okay, sige. Gawin mo pero... Tapos yun, wala siyang sabihin lang niya, ingat. Exactly, bro. Tapos pag may kagaguhan ako, o kaya may mangyari, ayun, doon niya ako, usap tayo. Tapos doon, parang, siyempre problema ako kung ano sabihin niya, pero after namin mag-usap, May realize mo. sasabihin lang niya na, parang, matutulungan niya ako sa, tawag doon? That's Dun- what you dun sa call good situation parenting, na guys. Dinadamdam ko. Tapos doon parang unti-unti mo mabibuild yung toughness kasi nga, hinahayaan niya akong magkamali. Yun yung maganda eh, kapag mayroon kang parang may trust yung parents, yung father. Kasi hinahayaan ka niyang mag-explore at pag nagkamali ka, itatama ka niya. Yun yung sobrang ganda na sinabi ni Dash. Pero ikaw, how do you build mental toughness? Ayun nga, connected pa rin sa sports eh. Ayun yung naging sandalan ko when it comes to mental health. So, kumbaga, yun nga, pagka I do my sports, pagka ginagawa ko yung kung saan ako passionate, nag-run through talaga sa, sa lahat ng nangyayari sa araw ko. Bagay, na-affected yung emotions ko, yung ginagawa ko, pagka nagawa ko yung physical activities ko. So, kung pagka i-build ko yung mental toughness sa isang bata, katulad nga ng sinabi ni Norris, hindi mo pwedeng i-instill na you gotta be tough. You gotta experience it, kumbaga. Dapat may external source Oo. siya. So, kumbaga, yun tama, yung sinabi rin niya siya, mag-explore, then after that, di ba? Dun masasabi kung ano ba yung tama at mali. Exactly. One thing about na nakapangpapahinang tao is disappointment and failure. How do you handle it? Number one, biggest disappointment lang naman madalas sa atin. Sa akin, Disappointment and failures. parang yun, nasanay na ako na it's a bumpy road na, kunyari, malungkot ka, tayo sobrang sama ng laro mo, bangko ka. Di man sa, pero like, siguro ako minsan pag nag-pray ako, like, sobrang sama ng loob ko, na bangko ako, tapos parang iniisip ko, ba't ganito pa din? Ginagawa ko naman ng lahat. Kumpiyansa na ako. Tapos parang nabibitin pa rin ako sa, pinapakita ko ganon. Tapos yun, like, talagang ginagano, kausapin ko sa sarili ko na next day, trabaho ulit. Parang, yun kasi sinasabi rin ng mga agent ko, wala ka may ibang magagawa kundi trabaho ulit. Yun naman yung gusto mong gawin, di ba? Kahit naman mag-champion, sabi nga sa akin kahit naman manalo tayo, mag-best player ka, di bakit? Di ka na magbubuhat next day. Ganun pa rin, like, good performance, bad performance, trabaho lang. Ako kasi, when it comes to disappointment and failures, nagpapaka-stoic ako sa akin. Nagpapaka-stoic ako. Define stoic for them. Yeah.
pag stoic ka kasi, parang when it comes to being stoic, baga hindi mo control lahat eh. Paano yun? Like kumbaga it happens. You control what you control, and you don't control what you can control. Control Control. Para yan. Tama. So, kumbaga, when it comes to failures naman, inahandle ko siya na parang minsan kasi nagiging ano tayo dun eh. Parang do something about it. Minsan parang na-pressure tayo na when it comes to failures, parang So, ano yung stoic mindset? Ganon. Kailangan maging tough. Like, parang number one, ano ba siya ang point mo pag nangyari, yun na yun eh. Ikaw. Ano kapag nagkaroon ako ng mga failures and setbacks, syempre malungkot. Actually, malungkot talaga. Marami na rin ako naging failure sa buhay ko. Pero at the same time, thankful ako sa failure na naramdaman ko sa buhay ko kasi kung hindi dahil sa mga failures hindi ako manggigigil lalo eh. Ay yung naglit ng fire sa akin na I see problems as a challenge. Hindi ko titingnan yung mga problema na kailangan magpabaon ako sa problema to. Basta pag may problema, bring it on. Ganun yung mindset ko lagi. Gusto ko Ano sabi ni LeBron 2016 finals? Instead of saying, why me? I said, this is what you want me to do. Yes, exactly. Ayun yung Yan yung sa'yo. sinabi niya yun. Oo, pre. Basta, pre. Solid Yung naman. goat, sabi ni LeBron, di ba? Yung goat mo nga, umiyak lang eh. Nasa ka lang. Mamaya. Sabi ni LeBron, di ba? Tired is only in the mind. I don't Diba? get tired. Diba? Kapag sinabi mo sarili mo, hindi ka mapagod. Mapagod ka man physically, hindi mapagod. Hindi ka mapagod mentally. Guys, ito lang para sa akin yung disappointment and failures. The only way para hindi ka ma-down ng mga is to accept yung reality na magkakamali ka, madadapa. Exactly. Totoo. Sorry. Totoo. Sorry sobrang daming tao ngayon na gusto nila sobrang magaling sila. Na kapag dumating na yung failure and disappointment, wala na sila. Example lang yung sa school. Sobrang dami gusto magaling sa ganito, top 1 sa ganito. Pero pag bumagsak, konting failure, parang sobrang lungkot na. Pero Depressed yung mga tarantado sa likod ng room, di ba? Parang laban lang, di ba? Oo, banat lang. Guys, you have to accept na sasablay ka. And sabi nga ni Yanis, di ba? Totoo. Failures is step to success. Walang naging successful nang hindi sumasablay. Hindi naman kumbaga hindi ka naman pinanganak na maging parang hindi ka pinanganak na Hindi ka successful perfecto. kagad. Hindi ka perfecto kagad. So pag may pangarap ka, handa ka, you get to the fire, 'di ba? Parang lalaban ako, hindi ko to kasi Hindi mo yun, pare. lalo na pag may pangarap kang malaki, Oo. ang isipin mo, iiyakan mo to, magsasakripisyo ka dito, panggigigilan ko to ganun yung Totoo. mindset dapat And natin. hindi ko makakalimutan yung pumunta kami sa Enyo Laguna tas may sports psychologist na sinabi niya, expectations are the causes of heartaches. Tama. Kaya ka nasasaktan is Kasi because nag-expect nag-expect ka at hindi nangyari. Nag-training ka, in-expect mo maganda yung laro, sumablay, nasaktan ka. Huwag ka mag-expect. And i-apply nyo rin sa buhay. Don't expect sa kahit anong bagay. Pero speaking of sports, dito naman tayo sa sports. Siyempre, sa Pinas, laganap naman yung sports eh. Bakit mahalaga ang sports sa isang bata? Kasi yung education system sa Pinas nakaka-depress kaya mas masayang may inaabangan na sports after ng klase. Let's get it. Highest grade saan? Pre, PE. lahat 78, PE 99. Tapos proud yung tatay mo. Imagine mo pre Sa akin hindi. Sa hindi. Yung sa US, parang ilan ang subject nila? 5, 6. Tapos tayo, 10, 11. Totoo. Yung iba sasali nonsense ng mga pa. word. O anong Sample. alin doon? Mape. Jose Rizal daw. O yung ano daw, yung Pilipino daw. Sa college. Okay, Pilipino ka na, ba't nag-aaral ka pa ng Pilipino, di ba? Pinoy ka naman. Tsaka ka nakapag-communicate. Oo, going back. Bakit mahalaga ang sports sa bata? Sabi ko rin kanina, esports builds character. Natitrain yung mga bata mentally, natuturuan sila paano pangalagaan yung katawan nila physically, pati yung disiplina. Sobrang halaga ng disiplina maturo sa bata. Dahil kapag natuto sila through sports, nainiwala ko na kaya nilang makipagsabayan when it comes to problems outside
sa sports nila. So, mahalaga talaga sa bawat isa sa atin. Lalo na sa mga future generation. And for the parents na ihikayat yung mga anak nila na maglaro ng specific sports. O kahit hindi specific sports, kahit multiple sports. Kahit ano. Yeah. Exactly. Anyways, what's next, dog? Dito ka. Dito ka. Oh, Dito ka, dito ka, dito ka. Let's settle this once for all. Oh. Okay. Is LeBron? Okay. LeBron versus Okay. MJ. Oh, Ito yung let's talk about Ako, NBA ako, career. dyan ah. NBA career. NBA career. Bakit mas better si LeBron kesa kay Jordan? 6 rings. 6-0, never lost. Well, kung i-compare natin silang dalawa when it comes to achievements, unang-unang factor sa akin is yung longevity ni LeBron. And then, aminado naman tayong lahat eh. 6 is better than 4. Hindi, no 4-8. No brainer. 4-8. Say it. 4-8. I mean, 4-8. 7. Okay. 4-8. Wait. 50%. Let me talk first. Is it better than 106-0? Well, I'm building my statement. Okay. So, sabihin natin, totoo na si Michael Jordan has more rings or championships than LeBron James. Pero ang pinag-uusapan kasi natin dito is not about their career. Yung career, given na yun eh. Dude. Kasi, Parang ma-determine mo wait. kung sino yung greatest basketball player Wait. of all time. NBA career. Basketball is a team sport. So, complex yan. Hindi yan katulad ng boxing na kapag natalo ka, sisihin mo yung sarili mo kasi ikaw yung andun sa ring eh. Pero, Si MJ mismo nagsabi, instead of debating him and LeBron, sabi nga niya, let's not talk about the greatest player. Let's talk about the greatest team. Which is sabi niya, di ba siya na rin Bulls. nagsabi? Basketball pare, nag-evolve eh. Oo. Ikaw na rin nagsabi. O, akala ba you're backing him up? Nag-evolve eh. No. So kahit ilang points per game si Jordan, ilagay mo siya ngayong season. Come on. Si MJ pa din. Come on, man. Over That's Wemby? pure ignorance. Over Wemby? That's pure ignorance. That's pure ignorance.